Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ibigay ko muna ito sa inyo mga developments ng balita mula sa Cebu and Visayas. Kasi nanalasa po yung bagyong si Tino. May mga area sa Cebu po na matindi yung baha. Yan o. Sabi dito sa balita, nanawagan ng rescue ang mga residente ng Villa del Rio 1, Bakayan, Cebu Cebu City matapos malubog sa baha ang kanilang mga bahay at sasakyan ngayong Martes ng umaga, November 4. Ang Cebu City ay kasalukuyang nasa ilalim ng signal number 4 sa bagyong Tino. Matindi po. Naglitawan yung mga sasakyan po. Almost kalahati ng bahay ang nalubog. Mga malalaking bahay po. Ganyan ang sitwasyon doon mga kababayan sa Cebu City. Bakayan, Cebu City. Subdivision po to. Ayan o. So ang daming tumirik na sasakyan. Panorin po ninyo ito. Never na mo rescue, Bakayan, Villa del Rio 1, please lang. Start. So, nananawagan sila ng rescue. Never na mo rescue, Bakayan. So, possibly, mga kababayan, yan na lugar na yan, baka hindi dating binabaha ng ganyang katindi. Kaya hindi sila nakapag-anticipate. Kasi siyempre, kung hindi man dati binabaha, talagang hindi magre-ready. Di ba pa? Pero kung halimbawa dati nang binabaha, ang tendency ng mga residente, yung mga sasakyan nila, pag ganitong masama ang panahon, may bagyo, may malakas na pag-ulan, that's the usual practice dito kasi sa amin. Ang ginagawa ng mga residente dito sa amin, tinaparada na nila, ginagarahin nila yung kanilang mga sasakyan, kung hindi sa mall, sa mga matataas na lugar. Pero ito, hindi sila nakapag-anticipate. Talagang nalubog mga kababayan. So, kailangan nila ng rescue kasi ayun, stranded sila mga kababayan sa kanilang mga bahay. Nakulong sila sa baha mga kababayan at inabutan yung mga kotse, mga sasakyan. Nagsipaglitawan yung mga sasakyan. So, hindi na siya pwedeng tawag dito. Hindi na siya pwedeng patakbuhin. So, hintayin na lang na humupa yung baha. Yan o. Yung iba inaanod po sa lakas ng current ng baha. Ang lalaki ng bahay po. Yan o. Grabe, yung baha mga kababayan. So malamang yung flood control project nila sa lugar na yan mga kababayan, kung hindi substandard, ghost. You see? Kaya talagang napaka-importante mga kababayan itong ginagawang pagpaimbestiga ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan sa mga flood control projects sa ating bansa for the past 10 years. Kasi ano nangyari sa mga flood control projects for the past 10 years, hindi po nasolusyonan yung mga flooding sa iba-iba pong parte ng ating bansa. Yan o, yung mga reactions ng mga tao. Sabi ni Yolanda Crisostomo Morante, kami dito sa Rizal, pag sinabing super typhoon, dinadala na namin ang mga sasakyan sa mall. Ayan ang sinasabi natin. Practice din namin yan dito sa amin. Kasi alam na namin yung mga areas na mabababa. Nasa panahon mga kababayan ng matinding mga pagulan, talagang binabaha. So ang ginagawa ng mga residente po, nakikipark sa mga mall, sa SM, ino-offer naman po nila ng libre. Sa panahon ng bagyo, masamang panahon. O kung hindi, dinadala yung mga sasakyan po sa mga matataas na lugar. Pero ito nga, sabi natin, baka dati hindi binaba sa lugar nila. Kasi kung alam nilang laging binabaha, parating pa lang yung bagyo at malakas na pagulan, aalisin na nila yung kanilang mga sasakyan. Di ba po? Stranded sila po. Yan o, matindi yung nangyari sa mga sasakyan po, mga kababayan o. You see, naglitawan po. Kawawa naman, baka may mga natrap pa sa loob ng sasakyan. Ngayon lang ng umaga yan, mga kababayan, nang humampas yung bagyong si Tino. Umiila pa yung tail light sa sasakyan. So may tao pa sa loob.
Sabi ni Gilbert Canesa, umiikot na ang mundo dahil Bicol ang sentro ng bagyo, now Kabisayaan in Mindanao. Kaya anda kayo lagi. Sabi ni Annalie Di Padua, you cannot rely your safety to the government. They're busy. You on your own. Sangkatirbang warning ang ginawa, iwan ko sa inyo. May mga warning na po, advisory na ginagawa yung Pag-asa, yung local government, yung national government. Kailangan tingin ko rito mga kababayan, nangyari na natrap sila sa lugar. Kasi baka hindi man dati binabaha yung lugar nila. Malaking subdivision eh. Baka may nasira na flood control project sa lugar na overwhelmed ng matinding pag-ulan. Kasi substandard yung pakagawa. Kaya yung lugar nila, ayon, nilusob ng matinding pagbaha. So ganun yan, kaya importante talaga yung inspection na ginagawa ng DPWH. Matingnan yung mga substandard flood control projects. So importante din yung ginagawang investigasyon ng gobyerno. Kasi namihasa sa matagal na panahon sa pagnanakaw yung mga officials ng gobyerno. Sabi ni Wilfredo Balahadja, dahilan yan ng tiwaling buaya na makakapal ang mukha. Sabi ni Gerson Torrigosa Dilosa, yan ang resulta ng Ghost Project ng Congressman nyo dyan. Sabi ni Marinel Garcia Dumdum, Heart, ibalik mo sa gobyerno ang singsing na yan. Patama kay Chichi Escudero po. Ibalik na lang yung singsing daw sa gobyerno. Sabi ni Rory Yasoda, kayo mga Pilipino dyan sa Pilipinas, bakit hindi na lang kayo magkaisa at magtulungan, hindi yung siraan kayo ng siraan, iisa lang naman ang bansa ninyo. Sabi ni Noel Sabaresa, ayan na ang baha sa Cebu, asan mga magagaling, ilabas nyo, puro lang dakdak, wala kwenta, puro nagkwenta ng pera, kung magkano makuha sa project, sa flood control, kakaya kayo, nakaupo sa government. Kaya tuloy, wala nagbibigay sa Pinas kasi pag nandyan na yon sa bulsa na pupunta. Sabi ni Odinasor, yan ang ghost flood control. Nagiba agad ang dike. My Lord, Amen. Sabi ni Marilyn Umayan, sana yung mayor dyan may ginagawa. Bakit sa Marikina, konti na lang baha, kilos-kilos yung mayor dyan. Sabi ni Libranel, flood control, where are you na? Lumutang lahat kabahayan, Cebuano, mag-ingat palagi sariling flood control, tunay project, asa na kayo? Sabi ni Ira Ragwa, yan ang dalang sumpa ng mga bastos na Cebuano na namumuno ngayon. Tawagin ninyo ang government, simple lang naman ang gawin ninyo. May warning na pero hindi kayo kumilos. Yung mga namumuno dyan, mahilig lang manisi kay PBBM pero ang babala, hindi pinapatupad sa mga tao nila. You see, nagkasisihan tuloy mga kababayan. Anyway, yung ating gobyerno naman po, hindi nagkulang sa advisory. Malamang tama yung ating analysis. Na yung lugar na yan, mga kababayan, hindi dati binabaha. Kaya kampante sila. Nagtiwala sila na walang baha na mangyayari. Baka may flood control project dyan na substandard na giba. Kaya ayan, nanalasa yung baha sa kanilang subdivision. So anyway, ito yung mga theories man lang po natin. With this flooding na nangyari dyan sa subdivision na yan, siyempre magsasagawa ng inspection yung DPWH. Malamang sa malamang, ipag-uutos ng DPWH Secretary si Vince Dizon. Kung ano yung nangyari, malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Or baka bukas, pag umupa na yung baha, immediately mag-inspeksyon. Pero sa ganitong sitwasyon, ang kailangan po ay rescue para sa mga natrap sa baha. So kaligtasan muna ng ating mga mamamayan. Okay po? But anyway, yung DSWD, naka-preposition na sila, mga kababayan, the usual practice, ang kanilang mga ayuda. Ito, kahapon pa, ito yung news release ng DSWD. Sabi dyan, DSWD on full alert as tropical storm Tino near Spar assures sufficient relief supplies nationwide. As of press time, a total of 558,098 family food packs ang na-preposition nila across DSWD warehouses nationwide.
Kasama dito yung 122,884 food packs in Mimarupa, 89,566 in Region 6, Western Visayas, 70,799 in Negros Island region, 71,539 in Region 7, Central Visayas, kasama na yun yung Cebu, 121,331 in Region 8, Eastern Visayas, and 81,989 food boxes in Caraga. So lagi pong ready ang DSWD. Kahapon pa to, 1 day ago, para walang masabi yung mga critics na baka magpakalat na naman po yung mga DDS influencers na natutulog yung gobyerno. Hindi po natutulog ang gobyerno. Laging gising sa panahon po ng mga calamities. And dito sa case na to sa Cebu City, kaya nangyari yon, malamang tama yung ating analysis, yung ating theory, na hindi man dati sila binabaha. Ngayon, binaha sila bigla, kaya hindi nakapag-anticipate yung mga residente na i-evacuate nila yung sarili nila o yung mga sasakyan nila, madalas sa mataas na lugar. Kaya yon, naglitawan yung kanilang mga sasakyan. Ngayon, sabi dito sa balita, rice relief goods, rice preposition in Tacloban City, 7 Leyte towns. Yung lugar ito ni Speaker Martin, dating Speaker Martin Romualdez, through Tingog Party List, para sa mga affected ng Typhoon Tino. So sabi po ni Martin Romualdez, yung mga personnel ng Tingog Party List and volunteers nakapag-deliver ng initial stocks to Palo, Tacnawan, Tolosa, Santa Fe, Alang-Alang, San Miguel, and Babatngon as part of the group's preparedness efforts. Mabilis si Martin po. So inuna ni Martin siyempre yung lugar niya. Kasi hindi naman siya speaker na ngayon. Di ba? Noong speaker pa si Martin, buong Pilipinas ang inaasikaso niya. Kasi siyempre, siya yung leader ng Kongreso. So tinutulungan niya, pati yung ibang mga lugar sa buong Pilipinas. But this time, nag-resign na siya as speaker. Ang immediate concern niya, siyempre, yung kanyang lugar. Pero I think baka yung Tingog Party List, kasi yung constituency ng party list, buong Pilipinas. Baka after Leyte, yung distrito niya siyempre, may kasabihan tayo mga kababayan na charity begins at home, di ba? Kasi pag inuna mo yung iba, mag-iinanakit yung mismong lugar mo. Inuna mo pa niya yung Cebu. Kami, papano? Tinamaan din kami ng bagyo. Kasi buong Visayas, mga kababayan, dinaanan itong si Tino. Yan o. Buong Visayas, pati dito nga sa amin, umulan din, Bicol Region. Isa na iulat na nasawi sa Bohol dahil sa bagyong Tino. Yan ang latest sa DCRH. So sabi ni Martin, that preparedness remains a top priority to protect vulnerable communities, especially in coastal and low-lying barangays. So sabi ng Tingog Party List, lahat ng municipality makakatanggap ng noodles, sardines, biscuits, coffee, energen, and rice to the towns of Palo, Tacnawan, Alang-Alang, Tolosa, Santa Fe, San Miguel, and Babatngon. Ito yung distrito niya. So a total of 15,000 kilos of rice already prepositioned for deployment. Relief supplies prepared also include 110 boxes of noodles, 80 boxes of sardines, 20 boxes of energen, 25 boxes of biscuits, and 80 boxes of coffee. As of Monday night, kagabi po, about 3,000 hot meals had been served to evacuees in Tacloban, sabi po ng Tingog. Tingog Party List is represented in the House of Representatives by Representative Yeda K. Romualdez, Andrew Julian Romualdez, and Jude Asidre. We want every family to be ready and not one left struggling when bad weather comes, sabi po ni Martin Romualdez. We want to move fast and be present even before the storm arrives, sabi po ni Andrew Romualdez. Tulong-tulong po sila, mga kababayan. Kumusta naman yung ibang mga public officials? Di ba? Mainggit naman yan yung mga critics ni Martin.
Martin po, kahit laging sinisiraan, tutok lang po sa paglilingkod. Di ba? Sige lang ang trabaho. Hindi mo maringgan ng paninira. Tutok na tutok sa trabaho. Kumbaga magsalita siya pag in-interview mga kababayan sa issue ng mga iskandalo sa flood control. Pero hindi siya basta nagsasalita ng kung ano-ano. Yung tama lang na dapat isabi. Di ba pa? Sabi ni Martin, we preposition these supplies to ensure families will not go hungry and to enable immediate delivery of support during emergencies. Si Isidre pala yung nagsabi. The Office of Representative Martin Romualdez and Tingog will send additional deliveries in the coming days as part of their ongoing readiness operations. Makikita ninyo ang pag-asikaso ni Martin para din yung pag-asikaso ng ating Pangulong Bongbong sa panahon ng mga calamities. Di ba po? Ayan lang muna yung ating update sa bagyong si Tino, yung mga nasalanta at yung kung ano yung ginagawa ng ating gobyerno. Atid po sa inyo ng ating napakagandang product. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try nito, mag-message na lang po kayo sa amin. Yung mga gusto magnegosyo din, message kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas po. So lagi nating tatandaan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.